Hello, hello, and welcome ulit sa Russia TV mga kapatid. December 17, 2023, Sunday ngayon, alas 8:35 na. At magsisimula tayo sa ating napakagandang debate ngayong gabi na ito sa topic na One God, Close Open Trinity or Two God between Edwel Hortaleza ng Seventh-day Adventist at second speaker natin si Jenny B. Hiramis ng Papelero ng JCG7. At shoutout muna sa mga naghintay. Maraming salamat. At same hindi ko na patatagalin, no. Same naman to eh. Same rules. Same natin yung ating same yung ating setup ng debate 10-7 tsaka 5 minutes yung final conclusion. So para masimulan na natin ay pakilala ko muna yung ating mga speaker. Unahin natin ang ating first speaker, bro. Edwil, pakilala ka muna, bro. Yes, magandang gabi po sa ating mga kaibigan na dito ngayon sa ating Russia TV at thank you very much sa inyong support. At ang atin pong tatayan ngayon ay One God and Three Person Trinity. At first time po nating tatayan ito, ngunit sa tulong ng Panginoon ito po ay ating maisagawa na matagumpay. Salamat po and God bless po sa lahat. Back to you, Mr. Okay, Russia. that is Brother Edwel. Seventh-day Adventist yung ating first speaker. Dako naman tayo sa ating second speaker. Pakilala ka, sister. Hello, good evening to all viewers. Good evening, Sir Russia. And good evening also to Sir Day Elder Edwin Hortaleza. Thank you for your time to be with us tonight. So I am Jenny B. Hiramis Papilero, member ng Jerusalem Church of God. I am 48 years old, nakatira sa Bunawan, Agusan del Sur, Caraga Region, in Region 13. So sa Pilipinas, ang Philippine Mission Officer namin is Elder Darlito T. Cabardo na nakabase sa Pagadian City. I just would like to tell everyone that we are the Church of God, the people of God who are scattered in small numbers all over the world, carrying with different names. However, we have one common name, which is the Church of God. So pang-anim na debate ko na ito, this time against Trinity Doctrine. So we did this one not for any reason, not for any financial gain, but to proclaim the true third angel's message. Thank you. Okay, so simulan na natin ang ating debate, mga kapatid. At bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag yung ating first speaker, si Brother Edwin ng Seventh-day Adventist. Hintayin ko yung kanyang presentation para i-on ko yung ating time. Sige lang, Brother Russia, no? Okay, bro. Monitor ko lang yung aking presentation, ano? Sige, bro. 10 minutes, bro. Your time start now, bro. Start na, okay. Well, thank you very much. 10 minutes po na ating presentation. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan. At ito po yung kapatid, ano? Ay tatayo po sa Trinity, One God in Three Person, base po sa Biblia at mga referensya. Well, ang unang buksan po natin na talata, mga kapatid, mga kaibigan, ayon pong mabasa po natin sa Matthew, no? Sa Matthew 28. Okay? Matthew 28, talatang 19, ito po ang sabi, mga kapatid, no? Medyo kinapos na po talaga tayo sa oras, ngunit patuloy po ang ating pag-aaral sa gabing ito sapagkat ito po ang gawain ng Panginoon na ihayag ang katotohanan, mga kaibigan at mga kapatiran. Well, ito po ang talata, mga kapatid. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Well, bakit po binanggit dito, mga kaibigan, ang tatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo? Bakit kamo? Sapagkat
mahalaga po na merong tatlong umiiral na divine being, mga kapatid. Well, sa lumang tipan po mga kaibigan, base po sa Henesis 1, talatang 26, ito po ang ating mababasa mga kapatid. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa langit, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Well, dito mga kaibigan, mapatunayan po natin na ang kadiyusan ay composed of three: Father, Son, and Holy Spirit. Sa pagbautismo ng ating Panginoon mga kapatid, si Kristo po ay nabautismuhan doon po sa Ilog Jordan. Atin po mabasa rito sa Matthew 3:16 at 17. Atin pong balikan po ito kung presente ba ang tatlong persona, being, kung presente ba ang tatlong being doon sa bautismo na Jesus. So, mababasa po natin sa Matthew 3:16, ang sabi po rito, at nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Ngayon, sa talatang 17, at narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. So mga kaibigan, presente ang tatlong ito mga kapatid at kaibigan. Una, sa Jesus ay binabautismuhan ni Juan at lumapag ang Espiritu doon sa kay Jesus mga kapatid, at mayroong tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan mga kaibigan. Presente po yung tatlo. Ngayon, ano po ang meaning ng persona? Ang meaning po nito ayon po sa dictionary, isang umiiral na mayroong pagkamalay at mayroong pangangatwiran kaibigan. Well, ang tatlong ito ay mayroong pangatwiran mga kapatid, Ang sabi ng Diyos sa Isaiah 1:18, come now and let us reason together, saith the Lord. Do your sins be as scarlet, they shall be white as wool. So ibig sabihin, ang Diyos ay, siya po ay nag-solicit. Solicit na ba term doon, Siya po ay nangako. Siya po ay humihiling na lahat tayo ay lumapit sa Kanya at mga twiran tayo. Sapagkat, may dumadaan na aeroplano. Mga twiran tayo mga kaibigan sa Kanya. Sabi niya rito, pumarito kayo at tayo'y mga katwiranan sa isa't isa. Bagamat ang inyong kasalanan ay mapula, papaputiin na gaya ng balahibo ng tupa. So ngayon mga kapatid kaibigan, patuloy po tayo kasi may dumadaan na aeroplano, So, ang persona ay isang umiiral na may pagkamalay at may pangatwiran kapatid. Hey, ang Espiritu po ba ay merong pagkamalay kapatid? Meron. Basahin po natin Dito po sa Efeso 4:30, dito po natin mababasa na ang Espiritu ay nalungkot, Efeso 4:30,
Tingnan po natin ang talata mga kapatid. Ito po. Sabi rito, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatapos. Huwag ninyong pighatiin. Ibig sabihin, do not grieve the Holy Spirit. Ang ibig sabihin, huwag niyong saktan, huwag niyong bigyang masama. Pighatiin, Tagalog yan eh. Do not grieve. Huwag niyong saktan ang damdamin ng banal na espiritu mga kapatid. Ibig sabihin, implied na ang banal na espiritu ay napipighati siya kaibigan, no? At isa pa mga kaibigan, no? Well, dito po sa Gawa, Kabanata 5, talatang 3 hanggang 5, ito po ang sabi mga kapatid. Sa talatang 3, sabi rito, datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ng iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? Ang sabi ni Pedro kay Ananias, bakit pinuspos ang iyong puso na pinuspos ni Satanas ang iyong sarili upang pagsinungalingan ang banal na Espiritu? Sa talatang 5, mga kapatid, ang sabi rito, okay, sa 4 yata. Nang yaoy, okay, talatang 4, sa bandang huli. Sabi rito, hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. So mga kapatid, ang Espiritu ay Diyos mga kapatid. Well, balikan po natin sa Matthew 28:19, ito po ang talata, Matthew 28:19. Ulitin po natin para ito ay talagang tahasang ipinaidinidetalye ng ating Panginoon, no? Na mayroong 3 persona mga kapatid. Okay, thank you very much. Sabi rito, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, mga kapatid. Well, si San Pablo, mga kapatid, sa kanyang basbas doon sa mga taga-Korinto, okay? Ginamit din po ni Pablo ito, mga kapatid, no? Si Pablo, ginamit din po niya ito. 13:14 ng 2 Korinto, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. So mga kapatid, always present si Kristo sa lumang tipan, bagong tipan, at si Pablo mismo ay kanyang ginamit ang 3, Ama, Anak, at Espiritu na nagkakaisang interesado sa kaligtasan ng sangkatauhan. Salamat po. Hanggang doon lang. Okay, so diyan natatapos ang unang pahayag ng ating first speaker, Brother Edwell Hortaleza ng Seventh-day Adventist. Dako naman tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ni Genevieve Herames, mga kapatid. At bibigyan ko ng 7 minutes. Sister, your time start now. Excuse me for a while. Time stop muna, Sir Rasha. Sige lang. Okay. Sige. Unang tanong, ginamit mo ang Mateo 28:19 na kung saan may 3 nakasaad na pangalan at sinabihan at you believe that this is the 3 persons of God. My question is, kung ang pangalan ng anak ay Jesus, ano naman ang pangalan ng Holy Spirit? Sagot? Objection, Mr. Rosya. Time stop. Okay, objection natin per speaker. Ano yan? Well,
hindi ko po, wala po akong inilahad na pangalan na Espiritu, ano? So, ang may pangalan, ang anak lamang na si Jesucristo yung anak. So, yun po. Wala akong binanggit na pangalan ng Espiritu. Okay, so meron Okay. bang counter objection doon yung ating second speaker or hahatol na ako? Oo. So dahil hindi siya nagbigay ng sagot, sige lang. So another question Okay. is that Next question, sige. ang ipangaral natin ay ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Dahil sa kanyang pangalan tayo magbabautismo. Dahil siya ang ating paniwalaan. Ang tanong ngayon, sino ang ipangaral natin na siyang nagbibigay ng kaligtasan? Okay. Sinong ipangaral? Si Jesus, sapagkat siya ang hindi pinaniwalaan ng mga Hudyo. Okay? At si Kristo din, ang nagpapakilala sa Ama. At siyempre, ang banal na Espiritu ay pinakilala din ni Kristo. Next question. Next question. Are you telling na ang Mateo 28:19 ay si Kristo lang, ay si Jesus lang? Tatlo. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Next question. Next question. Kung ipangaral mo ang Ama at ang Holy Spirit, papaano ka makapunta sa Ama kung hindi mo palang alam kung sino ang anak? Take note that Well, we cannot Wait lang, go to the Father without Jesus, no, the Son Jesus. Isagot? okay, sagot. Kilala namin si Kristo at kinikilala namin siya. Kaya yung tanong mo, hindi akma sa ipinangaral namin. Next question. Next question. Okay. Sa Marcos 16:16, sinabi doon na pag hindi tayo maniwala ay wala tayong kaligtasan. At saan at ano ang ginampanan ng Holy Spirit dito? Matthew Ano ang papel na ginampanan 16:16. ng Holy Spirit para siya paniwalaan? Well, Matthew 16:16. Well, ang papel ng Banal na Espiritu ay tagapagturo sa atin, tagapaghimok, at siya ang nagsusumbat ng ating mga kasalanan. Yun ang papel ng Banal na Espiritu para tayo ay maging matuwid at magsisisi sa ating mga kasalanan, brad and sister. Next question. Okay? There is only one mediator between God and man. Ngayon, kung may tatlong Diyos, sino ang mediator sa dalawa? Ang Son or ang Holy Spirit? Well, isa, si Kristo yun. Ayon kay Pablo, for we have one mediator between God and man, Christ the righteous. Si Kristo po yung mediator. Nasagot. Next question. Dahil tatlo ang Diyos ninyo, paano mo masabi na mediator si Jesus Christ na kung saan tatlo na ang God na pinaniwalaan ninyo? Well, si Jesus Christ ang mediator na binabanggit, meron silang kanya-kanyang tungkulin, kapatid na Genevieve, no? Okay? Ang Ama ang nagsugo ng anak upang iligtas ang kanyang bayan, at ang Banal na Espiritu ang magtuturo sa atin sa buong katotohanan. May kanya-kanya silang gawain. Si Kristo ang tagapamagitan Next sa inyo at question. sa akin upang tayo ay matubos. Saan pupunta ang Holy Spirit? Siya ba ay papunta agad sa Ama or papunta pa kay Jesus Christ? Papunta sa Ama. Well, ganito. Ang alam ko, ang Banal na Espiritu ay ipinadala na kahalilin ni Kristo, at siya ang mag-guide sa kanyang mga alagad hanggang sa ngayon. Ang Banal na Espiritu ay ipinadala sa lupa upang tagapagturo natin. So meaning to say, dahil sinabi mo na kahalili ang Holy Spirit, nagpapahiwatig ba ito na ang Holy Spirit ay si Jesus Christ din? Ay si Jesus din? Sinabi mo kasi kahalili.
So kung kahalili siya, meaning to say, hindi talaga tatlo. Dahil kahalili lang siya, di ba? Sagot? Dahil kung hindi siya kahalili, dapat tatlo talaga sila. Okay, sagot. Halimbawa, wala ako. Meron akong kahalili yung anak ko. Ibang persona din yun, kapatid. Kaya, ang Espiritu ay hindi si Kristo at si Kristo hindi ang Ama. Meron po silang kanya-kanyang kakanyahan. Next question. Next question. Kung sinabi mo na kahalili, ay magiging dalawa na lang din, di ba? Dahil wala na ang isa. So, papaano mo yan i-explain? Sagot? Paano explain? Hindi ko po sinasang-ayunan na ang kahalili ay kaisa din sa hinahalilihan. Iba ang hinahalilihan at iba ang kahalili. Kaya tatlo pa rin, kapatid na Genevieve, ang stand namin. Next question. Okay, next question. Kung again, babalikan natin yung, maulan kasi dito, no? Parang hindi ko na marinig. Ano ang papel ng Holy Spirit? Dahil sinabi na ang Holy Spirit ay comforter. Hindi ba comforter si Jesus Christ? Well, tama ka rin. Si Jesus Christ ay nagko-comfort din siya nung siya nandito sa lupa. Ngunit nung wala na siya, umakyat niya sa langit, ang banal na Espiritu, Time. ang kahalili niya 7 upang minutes time. i-guide, i-comfort. Okay, 7 minutes time na. Okay. So, dyan natatapos ang first cross ng ating second speaker. Shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout kay Ruel Celebran ng Seventh Day Adventist. Wala yan sa kay Wimpy. Peace be upon him. Tatlong Diyos yun. Shoutout din kay Ruben Nankilada. Rayon God ako, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Pero suportahan ko pa rin si Genevieve sa kanyang debate. Shoutout din kay Reuel, kay Pastor Baler. Matagal na daw. Ayan. Shoutout kay Joel Manalad. Ginawa nyo na lang ang pagalingan ang debate. Walang mabuting idudulot yan. Shoutout kay Pastor Ray Antuentes ng Baptist. Another call to gods. Shoutout din kay Eme Alfonso. Sabi niya nakahabol. Akala ko tapos na. Ayan. Shoutout din kay Babel Albert. Unang Korinto 2:11. Ikaw at ang iyong espiritu. Ilang spirito ka. Shoutout din kay Eme Alfonso, makulit ako, Romeo E. Ombueg, at sabi ni Ruben 1 point. At yun. Dako tayo sa ating first presentation ng second speaker. Sister, ready ka na sa ano mo? Presentation. I think shoutout muna tayo habang wala pa. Shoutout kay Joel Manalad. Ayan. Pastor Baler. Sabi niya, ayaw mo na bang matuto, Ruben? Ayaw mo na ba sa mga katoto mo? Ayan. Yan pala. Shoutout din kay ayan. So sister, ready ka na? Wala kang audio, wala. Walang audio. Walang audio. Wala kami nadidinig, sister, ha. I know nagsasalita ka. Wala kang audio, sister. Need mo siguro siyang siguro ikabit mo tapos mag-out ka at tapos mag-call ka ulit. Tatawagan kita ulit, baka madinig ka namin. Ayan. Itatry ko siyang i-call. Ayan.
Pasensya na sa mga iilang technical problem mga kapatid. Ganito talaga to. Hindi natin masyadong nakokontrol pero soon mape-perfect din natin yan at tuloy-tuloy tayo. Tawagin muna natin si Sis Genevieve kasi umuulan daw sa kanila, medyo maingay siguro, hindi niya masyadong marinig. So it's much better doon sa naka-headphone talaga na merong Hello. yan, nadidinig sister. Okay, sige. Thank you. Ayan. Okay. Okay sister, paki-prepare yung ano. Ayan. Okay. Nakita na ba, Sir Racha? Teka ha. Check ko muna. Ayan, okay. So nakikita ko na Jerusalem Church of God. So, bibigyan kita ng 10 minutes, sister. Your time start now. Okay. Again, magandang gabi sa lahat. Without further ado, I will proceed to my presentation. Again, to be a church of God should keep the commandments of God and the testimony of Jesus Christ. Ang SDA at Church of God ay may commonalities but with differences in the observance. Nagkakaiba kami dito sa testimonies of Jesus Christ, particularly ang topic natin ngayong gabi ay about Godhead. So, ang SDA ay may dalawang belief. Some of them are Trinitarian, some are Unitarian, pero ang Jerusalem Church of God ay naniniwala ng dualism na may dalawang Diyos na magkakaiba physically, no? Sila talaga ay may dalawang body. Yung fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist ay nag-quote ng Matthew 28:19, yung ipresenta ni Sir Hortalisa, na kung saan ang Holy Spirit ay power. At ang power na sinabi sa Bible ay si Jesus Christ. Kaya yung Holy Spirit ay, ang katawagan nito ay ang Christ mismo. Okay? Dahil ang Holy Spirit ay power. At again, ang Christ ay power of God. So this belief is opposite to the belief of Dr. Arius. Itong si Dr. Arius ay heretics, considered heretic by Catholics. He was excommunicated dahil hindi siya naniwala na ang ama ay equal ng anak. Dahil wala naman talagang anak na mag-equal or same level of the father. So, this one is the proof na meron silang tatlong God. Okay. At again, si Dr. Arius ay naniniwala na ang God the Father ay higher or superior than Jesus Christ. And so, again, Arianism holds that the Son is distinct from the Father and the subordinate to Him. Okay? So, there is a controversy of SDA in Trinity doctrine. So before they rejected the doctrine, for example, the Trinity doctrine. As for example, si James White ay hindi naniniwala, pero hindi din siya naniniwala na ang ama ay mas higher sa kanyang anak. Okay, so meron itong mga proof dito no na iba-iba ang kanilang mga pahayag. But in the original, they are anti-Trinitarian. So from the time goes on, they accepted the Trinity. Now, they tolerated the doctrine of Trinity. Nagpapahiwatig ito na wala silang solid na doctrine. No, paiba-iba kasi ang kanilang doktrina. So until such time na they adopted the Trinity doctrine. So they have here that there are three, but yet there is one person. According to this statement, the current SDA officially adopted the Trinity on 1980.
So again, wala silang original na doktrina dahil anti-Trinitarian sila noon pero nagiging na-change. So let's compare now the belief between Jerusalem Church of God East Day and Catholics. If we will see here and understand, there is no difference between the Trinity of SDA and the Trinity of Catholic. Because according to them, the Son is not the Father is not the Holy Ghost, and the Holy Ghost is not the Son. However, they are one. They did not understand na ang itong lahat ay mga mali talaga. Ito yung sa Jerusalem Church of God. Okay, ang Matthew 28:19 ay isa lang ang ipinahiwatig dyan. Iisang person lang talaga. Ang Lord, ang Father ay si Lord, ang Son ay Jesus, ang Holy Spirit ay Christ. Hindi na nasagot ni Sir kanina ang tanong ko kung ano ang pangalan ng Holy Spirit. Dahil ang Christ ay Holy Spirit na kung saan ito sila ay dahil ang Lord Jesus Christ ay ang ngalan na ipangaral natin, siya ang paniwalaan natin dahil siya ang ipinadala ng Ama para magligtas. So in the context of Matthew 28:19, isa lang ang ipinahiwatag, hindi tatlo. Tatlong pangalan lang, pero hindi tatlong persona. Iisang Diyos lang na si Jesus Christ. Ngayon, tingnan natin kung ano ang sinabi sa John 10:30. Sinabi doon, I and my Father are one. Meaning to say that it is the Father and the Son that composed of the family of God. May ama, may anak, na kung saan hindi sila pantay dahil again, walang anak na papantay sa ama. Okay? So meron ditong maraming mga proof na kung saan yung Spirit of God ay ipinakita sa panahon ng pagbautismo upang mapakita sa lahat na ang Holy Spirit ay galing talaga sa Ama. Okay? So questionable. So let's go back to the prophecy of Isaiah 9:6 na si Jesus Christ bilang anak ay ama din. Okay? Sa ay God. Dahil sinabi dito sa Acts 2:36 that God, so itong God dito ay iba. Made the same Jesus both Lord and Christ. So ang Lord, si Jesus Christ bilang anak ay ginawa din na ama, na kung saan binigyan siya ng Holy Spirit. So again, silang dalawa ay God. Okay? So siguro clear na dito no na part. Now, let's proceed to okay. So let's proceed now to this one. Okay, marami natin ditong mga proof na ang Father ay Lord. Dahil mismo si Jesus Christ, nang tinawag niya ang kanyang ama, ay itinawag niya na Lord. At si Thomas din ay tinawag din si Jesus Christ na Lord. And therefore, yun yung nagpahiwatig na Father. And if we will go try to see the Strong's Dictionary, ang Lord dito ay my Father. So therefore, that Lord is the Father is Lord. So the Son Jesus, wala tayong question dito dahil the name of the Son is Jesus. And this one, the Holy Spirit, no, is the one that is the power of God, which is Jesus Christ. The Christ itself is Jesus Christ. Who bear witness, no? Dahil kung meron tayong spirit, meron ding spirit si Jesus Christ. Dahil ang human being ay created being based on the image of God and the likeness of God. Tayo ay may katawan at may spirit. Yun yung image din ng Ama. Meaning to say, hindi separate ang spirit being dahil hindi nabuhay ang isang katawan kung walang spirit. Ang magkaiba lang, ang spirit natin ay hindi holy. Ang spirit ng Ama ay holy. Okay? So now let's proceed to, okay, this one, the seven face of the Lord. Take note that this is the law of Moses. All of this pertains to Jesus Christ. Now, during the
day of the Pentecost, it is the Holy Spirit that comes to the the apostles who give the power to the apostles to speak. At again, based sa law of Moses, ang Feast of Weeks pertains to Jesus Christ. Then therefore, 50 days right after the Feast of the First Fruit, ay nag-visit mismo si Jesus Christ upang ipaila or i-show to them that He is the Holy Spirit, He is Christ, na kung saan nag-promise siya na pupunta doon sa Jerusalem upang magbigay ng power for the apostles to speak, no? To preach the gospel of God. Okay? So we have here the comforter is Jesus Christ himself. It says here, whom the Father will send in my name. So sinabi kanina ni Sir Ortalisa na kahalili. Yes, ayun, walang iba dahil si Jesus Christ ay hindi na siya in person. Andito siya ngayon pero hindi na in physical being but in His spiritual form. Again, dahil walang ibang ipinadala si Jesus ang Panginoong Ama, kundi si Jesus Christ lamang na mediator sa Ama at sa Ama at sa tao. Okay. So, thank you for that 10 minutes. No, kulang talaga, maraming dapat i-share Time. sana. Okay, thank you. Okay, so dyan natatapos ang unang presentasyon ng ating second speaker, Sister Genevieve, na kakalimutan ko talaga. JCG7, ayan. So, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Ayan. So, set ko muna yung timer, bro. Edwill. 7 minutes, bro. Your time starts. Okay, pakitanggal mo na yung share screen para hindi tayo maano. Sige. Parang napi-feedback Okay. tayo kay Edwill, bro. Sadala. Didinig ko yung boses dyan. Ayan, wala na. Okay. Tayo na ba? Mic test, mic test. Ayan, okay Russia? na, bro. Uy, nandyan pa din na. Ha? Nandyan pa din. Nadidinig pa din. Nadidinig ko yung boses ko dyan. Nadidinig mo? Siguro, Ano hinaan mo lang ng konti siguro para kung hindi mo talaga matanggal yan. Hinaan ko yung kwan. Yung... Yan, binawasan ko na. Hello. Yan, wala na. Binawasan ko na. Yan. Nakakadinig ka naman. Narinig naman. Sige. So, Sis Genevieve, Bro Edwill, dako tayo sa ating first cross ni Edwill. Pasok, bro. 7 minutes, bro. Okay, unang tanong. Sister Genevieve, handa ka na ba? Okay. Andam ka na ba? Okay. Next Okay, question. sinabi mo kanina. Sandali, may dumadaan dito eh. May dumadaan na eroplano eh. Okay, unang tanong, Sister Genevieve. Ang Holy Spirit ba ay siya si Christ? In the context of Matthew 28:19, sir, yes. Dahil sa again, siya ang ipangaral natin, siya ang paniwalaan, dahil siya ang pinadala. And siya sige. ang Wait lang, Savior. Walang makapunta sa Ama, kundi pinaagi lang kang Jesus Christ. Next question. Lord Jesus Christ. Next question. Ano pang ibang mga katibayan mo na ang Holy Spirit ay tinatawag na Christ? Okay. So meron tayo dito sa yung ipinakita ko kanina na ang law of Moses pertains to the Feast of Weeks dahil yun yung pagkado ni Jesus Christ na kung saan during the day of Pentecost ay
ang Holy Spirit ang pumunta at ang walang ibang ipinahiwatig doon sa Feast of Weeks Next kundi question. si Jesus Christ mismo. Next question. So, ang ibig bang sabihin, wala kang mababasa na ang Holy Spirit ay si Jesus Christ? Ang Holy Spirit ay ang, 'di ba, pinakita ko na kanina na ang definition ng Holy Spirit based na rin sa inyong Matthew 28:19 na ang Holy Spirit ay power of God at ang walang ibang power of God na sinabi sa Bible kundi si Christ. Therefore, Christ is the power of God, Holy Spirit is the power of God. It is equivalent that Holy Spirit is Next the question. Christ. Next question. Kailan si Kristo umakyat sa langit? Okay. Umakyat si Jesus Christ right after 40 days, 'di ba? At nagbilin siya ng instruction na maghintay daw sila dahil ipadala niya ang Holy Spirit. Ang mismo sa kanyang pangalan, 'di Wait lang, ba? bro. Mismo sa kanyang pangalan. Next question. That is in John 14:28. Next question. Next question. Ang ibig sabihin ba sa panahon ni Pablo, panahon ni Saulo, wala na si Kristo, ang Holy Spirit na yon? Tama. Sinabi sa 1 Corinto 15:45 na ang first Adam was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit. This quickening spirit is Jesus Christ. Yun yung espiritu. Tayo may spirit. Si Jesus Christ is my spirit din. Yung spirit niya ay holy. Kaya ito ang magpuyo sa ating heart, di ba? Christ will dwell in Next our heart. question. Kung physical being Next kung question. physical being ang holy. Okay. So malinaw na sa panahon ni Pablo, espiritu na yon. At ang espiritu ayon sa iyo ay si Kristo. Sino yung nagsalita kay Pablo? Doon papuntang Damascus, Kristo ba ang pangalan noon o Jesus? Ang nagsalita kay Pablo ay si Jesus. Mr. Di ba? Moderator, Oo. Time stop, time stop. Time stop muna, time stop. Bro Edwin, ano yung concern mo, bro? meron tayong categorical, yung nagsalita kay Pablo doon sa Damascus na espiritu, Kristo ba ang pangalan niya o Jesus? Kristo ba o Jesus? Sis Genevieve, ready ka nang sumagot sa pagpipilian or magka-counter object ka muna? Sos. Si Jesus. Ayan. So, bigyan kita ng 20 seconds, sis. Pasok mo yung paliwanag mo. Okay. Si Jesus ang nagsalita dahil sinabi niya na si Jesus nasarit noon, di ba? Okay. Pero si Jesus din, dahil may power siya, yun yung Holy Spirit na nagsalita sa kanya. Dahil siya mismo ay ang Holy Spirit. Next Siya ang question. Holy Spirit na binigyan ng kanyang ama. Next Sa question. bautismo, nakita mo, di ba? So sa ngayon, dahil si Jesus pala yung espiritong nagsalita kay Pablo, ibig sabihin, hindi mo pwedeng ma-single out na si Kristo ang espiritu. Sagot? Ano, wala yung audio mo, sis. Hindi Ay, ko sige. din narinig yung sinalita niya. Okay. Bro, pakiulit mo na yung tanong mo, bro. Naka-time stop naman. Sige nga, bro, Edwin. Okay. Okay, ulitin ko ang tanong, ano? Dahil sa sagot mo kanina na ang espiritu na kausap ni Pablo ay ang kanyang pangalan ay Jesus, samantalang ang sinabi mo na ang pangalan ng espiritu ay Kristo, ibig sabihin, hindi mo ma-single out na talagang ang banal na espiritu ay Kristo ang kanyang pangalan. Sagot? Hindi naman nung sumagot si Jesus mismo, hindi naman talaga nawala ang kanyang pagkakaroon ng Holy Spirit.
Dahil siya mismo ay hindi isa sana living soul kung wala siya mismong espiritu. At alam mo din yon dahil sinabi doon sa Juan 14:26 na yung comforter na ipinadala ay true in the name Next question. of Jesus. Okay. Sino ba ang mas malakas sa dalawa dahil kinikilala nyo ang dual God, Ama at Anak? Sino ba ang mas almighty at sino ang hindi almighty? Okay. We have many proof na ang Ama, no, sinabi ni Jesus Christ na punta ako sa aking Ama, na ang aking Ama ay mahigit pa sa akin. At alam mo yun din. Kaya yung sinabi niya na equal ang Ama at ang Anak ay wrong talaga yon. Okay. Doon sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Pag sinabi bang iisa, magkapantay o hindi pantay? Kung pagbabasihan natin ang pagiging God nila, no? God sila pareho. Dahil they are both in the same family, no? God ang Panginoon, ang Ama, at God din si Jesus. Kaya lang, dahil Father ang kanyang Ama at siya ay Son, walang magkapantay na Ama at Anak. Oh, Okay, so dyan natatapos Okay. ang second part ng ating debate, mga kapatid. Adako tayo sa ating rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Ron Fernando, mag-ama pala ang Diyos ni Ma'am. Shoutout din kay Babol Albert, sinugo ni Kristo ang kanyang spirito. At shoutout din kay Don Puerto, nang umakyat sa langit si Jesus. Pinadala ni Jesus, Jesus Christ, si Jesus Christ. Sana all. John 15 verse 26 to 27. Shoutout kay M.A. Alfonso Mords, Estrada, Rodcar, basa tayo. Shoutout sa inyo ha. Eliseo Israel, talata na ang Holy Spirit si Kristo. Shoutout din kay Starlink, suportado kita Brad Edwil. At shoutout din kay M.A. Alfonso, Holy Spirit ang Christ? Question mark. Shoutout din kay John Ray Timiras, ang Holy Spirit ay aktibong pwersa sa Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Shoutout din kay Murphy Shemitic, walang entity ang Holy Spirit. Kung meron siyang entity, magbigay kayo ng pangalan, hehehe, ginawa lang ng tao ang Diyos, Diyosan nilang si JC. At shoutout din kay Aladin Gregorio, is watching daw siya. Ayan. Shoutout kay Ray Pelapil Jr. ng MCGI, gusto kong marinig sa first speaker kung ano ang pangalan ng tatlo para sa kaligtasan. Shoutout kay Ruben ng Kilada. Hindi ako basta-basta naghahagis ng reference sa mga nagmamarunong. At shoutout din kay Don Puerto, certified kulto ang JCOG. Miss, ano pala ang Holy Spirit para sa inyo? At yun. Dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Shoutout kay Anthony Aspe, Ron Fernando mga kapatid, at Brother Edwin ng Seventh Day Adventist. Rebuttal ito bro, 10 minutes. Your time start now. Okay, thank you very much. Well, alam niyo po mga kaibigan, hindi po kami magkalaban nitong aking katunggali, ano? Pareho pala kaming taga Mindanao. Siya sa Bunawan, ako na may sa Agusan, pareho Agusan, ano? Well, mga kaibigan, dito lang po tayo medyo nagkaroon ng puntos. Nabigyan niya ng pangalan yung Espiritu na si Kristo. Well, thank you very much. Anyway, maaari namang tama, no? Sinasakyan lang kita, kapatid na Genevieve, sa sinabi mong ang Spirit ay Christ. Whereas, noong pagpunta ni Pablo, ni Saulo, doon sa Damascus, na-encounter niya po, siyempre panahon na ng banal na Espiritu yon. Ngayon, nung tinanong ni Pablo, ni Saulo, kung sino ikaw, Panginoon, na aking inuusig, ang sabi ng tinig, ako si Jesus.
by that time, Christ has already ascended to heaven at sagot niya rin naman na umakyat din after 40 days si Jesus Christ. Well, that's the time of Jesus Christ, of the Spirit, when Paul was struck by lightnings from heaven at siya'y nabulag, mga kapatid. At yung ka-encounter ni Pablo na Spirit, the name is Jesus and not Christ. Well, wala namang problema maging Jesus, maging Christ. Kaya lang, wag lang po nating i-specific, mga kapatid, sapagkat Christ is Jesus and Jesus is Christ. Pareho lang po yun, mga kapatid, no? Katulad sa akin, Idwell, Idi, pareho lang po yun, no? Wala, kanina po ang sabi niya kasi, na kapag ka ang Espiritu ay kahalili ni Kristo, therefore, iisa lang po si Kristo at ang Espiritu, and they are not in different identity. Sa mga kapatid kaibigan, sayang po at anyway, kasi kanina, ang kanya pong patunay na ang Ama ang Almighty and Christ is, tawag dito ay mababa na Diyos. The Father is Almighty and Christ is mighty. Therefore, there is a differentiation of the two. But Christ said in John 1:30, I and my Father are one. Mga kapatid. Ngayon, yung salitang iyon na I and my Father are one, well, si Kristo po ay kanyang kiniklaim po doon na si kapantay ng Ama. Ha? Well, pansinin po natin yung binasa. Sinabi naman ni Sister Genevieve na my Father is greater than I, and that's in the time of Christ human nature. Nung si Kristo ay bumaba, no? At sinuklob ang human nature, kaya that's the time that the Father is greater than Him, mga kapatid. Well, basahin po natin ang Pilipos 2:6, kung hindi ba sila pantay at first, mga kapatid. Pilipos 2:6, ang sabi po rito, na siya bagamat nasaan yung Diyos, okay, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. At first, mga kapatid, pantay po sila Ngunit anong ginawa? Talatang 7. Kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. So ngayon, by this time na si Kristo is in the form of human, the Father is greater than Him. But in the divine nature of Christ, He is equal with God, mga kapatid. Okay? So ngayon, pareho po silang ipinakilala, kapatid na Genevieve. Doon sa Juan 17. 3. Okay? At linawin po natin ang talatang ito. Juan 17:3, ito po ang mababasa natin. Sabi rito at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw, sino ito ikaw? Ama. Ito po yung Ama, tinutukoy rito na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na buhay. Na tunay, sorry. Iisang Diyos na tunay. At hindi po nagtapos doon Una, ipinakilala ang Ama bilang iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo. Pwede nating i-cut dyan, mga kapatid, ang sentence Kaya merong karugtong sa makatuwid bagay si Hesukristo. So mga kapatid, this is
a compound sentence, a complex sentence po ito. Pagdating po sa salitang at, pag ito'y compound sentence mga kapatid, pag putulin mo yan, nandoon yung subject and predicate. Pero kung mula rito sa at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo, hindi po, cannot stand po ito mga kapatid. Wala pong subject dito. It's the predicate, panaguri. Kaya, itong second, yung mula po sa conjunction na at, ito po ay umuugnay sa first subject na tunay, iisang tunay na Diyos, only true God, ang Ama, at siya din na sinugo. Kasama po siya doon sa true God, mga kapatid, kaya kapantay po si Kristo ng Ama. Magbibigay po tayo ng isang halimbawa, kapatid, na GDB. Okay? Kasi po, pag tapusin po natin doon sa salitang only true God na Ama, kung yun po ay gagawin natin dito sa Genesis 7:23, ito po ang talata na pwedeng po nating pagbabasihan. Genesis 7:23. Sabi rito, English basahin po natin, King James Version. And every living substance was destroyed, which was upon the face of the ground, both man and cattle, and the creeping things, and the fowl of heaven. And they were destroyed from the earth, and Noah only remained alive. Kung putulin natin dyan, sinuwala ang buhay doon sa baha. Pero may karugtong. And, okay, they that were with him in the ark. So, mga kapatid, pareho po ito. Pareho po ang pagka-sentence pattern nito doon sa Juan 17:3 na ikaw ay makilala na isang Diyos na tunay. Sino ang Ama? At ang iyong sinugo sa makatibagay si Jesucristo. So, kapantay po ito, kapatid na Genevieve. Now, isa po sa kalagayan ng isang Diyos, mga kapatid, ang Diyos ay pwedeng dalanginan. Sa Judas, ay meron noon na kayo ay manalangin sa Espiritu, mga kapatid. At dito babasahin po natin sa 1 Corinto 3:16 ay meron po tayong mabasa rito, mga kapatid, na ipinagpalit po ang Diyos at ang Espiritu. Eto. 1 Corinto 3:16. Ito po ang sinabi. 3:16. Hindi baga ninyo nalaman na kayo'y templo ng Diyos. Ulitin natin ha. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Templo ng Diyos, ang Espiritu ay nananahan sa inyo. Time, bro. Ito po. Time na, bro. Time na. So, dako tayo sa second cross ng ating second speaker. Another 7 minutes ito. Sister Genevieve. Paki-unmute. Your time start now. Balikan natin ang Juan 10:30. Sinabi doon na ako ang Ama ay iisa. Dahil at sinabi mo na pantay sila. My question is, wala bang ibang Diyos na pinaniniwalaan noon ng mga sa Old Testament?
Sagot? Okay. Mr. Moderator, pakiulit ang tanong, hindi ko ganun nakuha. Sige, pakiulit mo na. Dahil sinabi doon no, na ang Ama ang true God. At kaya you believe that there is only one God. Okay? So ang tanong ko ay, sa context na yan, saan ikumpara ni Jesus Christ ang pagiging Diyos ng Ama? Saan? Well, Dahil Sa sinabi, kanyang there sarili. is only one true God. Sagot? only one true God kasama ang Ama at kasama din si Kristo, sila po ay napabilang sa iisang tunay na Diyos, kapatid na Genevieve. At saka yung Juan 10:30, yung I and my Father are one, ay kapantay po sila doon. Okay. Kung kapantay sila, ano ang limitation ng anak? Dapat kung kapantay sila ay wala sanang limitation ang anak. Pero bakit merong mga evidences tayo sa Bible na merong mga limitations? Magbigay ka ng isa ng limitation ni Jesus Christ. Okay. Well, ang sagot ko ganito. Si Jesus Christ, in His human nature, meron siyang limitation. Pero sa kanyang divine nature, ay walang limitation doon, kapatid na Genevieve. Okay? So, mali ang sagot mo dahil according to Matthew 24:26. Mr. Moderator, Time stop. Objection, ano yan? Paano mo? nagko-comment siya. Okay. Okay. Okay, So- so, So, gawin mo na lang pre, May Miss Sister. At wag mong gawin comment ka. Okay. So, I think, okay na yan. Pasok ka, Sister. my question kanina ay ano ang limitation? At sagot mo ay walang limitation sa kanyang pagiging divine nature. Now, the question is, hanggang sa pagdating ng Panginoon, dahil Panginoon siya, di ba? Meron dito sa Matthew 24:26 that the day and hour know it no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Bakit only the Father knows when He will be coming? Kung kapantay sila. Sagot. Sa sinabi ko, sa kanyang human nature, meron siyang limitation. Pero sa kanyang divine nature, wala. Okay, my question is, human nature pa ba si Jesus Christ nang pumunta siya doon sa langit? Kasama yon, ang kanyang human nature at divine nature, kasama pa rin. So ang kanyang pagiging human nature, meron siyang Holy Spirit, ay wala ba siyang power? Yes, merong power. Ang kanyang divine nature, merong power. So bakit hindi niya alam ang pagpunta or pagbalik niya sa second coming niya? Kung kapantay pala sila. Well, sa sinabi ko, kapatid na Genevieve, si Kristo sa kanyang human nature, meron siyang limitation, ngunit sa kanyang divine nature, wala po, walang limitation. Okay, excuse me. Okay, sige. Now, kung hindi mo sagot dahil pagpunta ni Jesus Christ ay hindi na siya tao, no? Nang pumunta na siya sa langit. Now, another question. Hindi ba kung sasabihin mo nakapantay sila, na wala pa ang pagiging anak ni Jesus Christ nang nasa langit na siya? Okay. Hindi pa rin nawala. Kasi terminology lang yun base sa Hebreo 1:8 at tungkol sa anak, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakalan pa man. Well, nandun pa rin yung distinction na anak. But they were level. Pantay po sila sa pagka-Diyos. Walang malaki, walang maliit. Iisa po. Pag sinabing maliit at malaki, hindi po masabing iisa. Paano mo
i-align ang sinabi sa Bible na si Jesus, ang Ama ay greater than Jesus Christ. Greater sa Kanya. Okay. Ito na lang. Ang tao, ang earthly father and son ay yun yung status ng ama at ang anak. Kung ikaw ay tao, no, meron kang anak na nagiging ama din, no? Ikaw ba na ama ay kapantay mo na ba yung anak mo? Kung ikaw mismo. Again, God the Father and God the Son is made according to the likeness and image of God. Okay? So, ang tao, ang ama at ang anak, no? Kung magiging ama na ang anak, kapantay na ba sila? Sa tao, hindi. Pero sa Diyos, kapantay. Sinabi ni Kristo, hindi niya pinangnan ang pagiging kapantay sa Diyos, bagkos hinubad niya ito at nasumbungan sa anyong tao. Ayan. Walang question dyan. Sa pagiging Diyos, katulad sila. Pero sa kanilang status, meron tayong mga maraming supporting verses na higit talaga ang ama kaysa sa anak. Okay, another question. Okay. My question is that ang ama ba dahil tatlong persona? No, first question is that ano ang definition ng person ninyo? Pag sinabi natin na tatlong persona. Well, depende yan sa dictionary. Pero isa doon, merong pagkamalay at merong pangatwiran. Isang umiiral na merong pagkamalay at merong pagkapangatwiran. Yun ang tao. Yung tao, merong pwede kang reasonably. Yan ang base, ang meaning ng... 7 minutes time. So, dyan natatapos ang ating second cross, mga kapatid. Dako naman tayo sa ating rebuttal ng second speaker. Pero bago yan, shoutout muna sa ating mga manonood. Eliseo Israel, sa pagiging mag-ama, ang ama masigit sa anak, sa pagiging Diyos, pantay sila. Sabi naman ni Anthony Aspe, ayaw basahin ni Bro Edwil ang Tagalog ng Genesis 7:23. Masusukol kasi siya sa kapag binasa niya ang sariling salin ng Tagalog. Shoutout kay Pastor Valer Pulangco. Ruben, ganun ba mas malalim ba sugat na kuha mo sa mga igan mo na SDA? At shoutout din kay Joel Manalad. Walang sinabi si Kristo na ang Diyos ay may tatlong persona. Shoutout din kay Anthony Aspe. Shoutout bro, count me in. At Ron Fernando, there is no God beside me. Mag-ama pala ang Diyos ni ma'am. So dako tayo sa ating rebuttal ng second speaker. 10 minutes ulit ito. Your time start now. Nakita na ba, Sir Rasha? Yes. Okay. Sige. So, the complete name of Jesus is Lord Jesus Christ. Dahil sinabi doon sa Acts 2:36, no, that God the Father made His Son Jesus both Lord and Christ. Siya ang mediator between God and man. Katulad na rin sa husband and wife. Di ba, they are one. But we know that the husband is greater than the wife. Kahit iisa sila. Okay? So, ngayon, tingnan natin. Ang meaning ng Holy Spirit base sa fundamental beliefs of Seventh-day Adventist is power. No? Andito, power. And now, the Bible says that the power of God is Christ. So, yun yung sinabi ko kanina na ang power of God is the Holy Spirit, and therefore Christ is the Holy Spirit. Okay? So, now let's proceed to this one. This is what I want to emphasize that the Lord Jesus Christ is the Father, Son, and the Holy Spirit. Dahil siya ang ipangaral, siya ang paniwalaan. Dahil kung hindi maniwala sa Kanya, hindi makapunta sa Ama. Mas maniwala muna dito sa Ama, Anak. Si Jesus mismo ay nagginawang Ama. Dahil mga anak tayo ni Jesus Christ, so, siyempre, ama din siya. Okay? So, being the mediator, no, ito ang tingnan natin. Kung tingnan natin dito sa Trinitarian, magiging dalawa ang mediator dahil merong Son Jesus at merong Holy Spirit. So, ang tanong ngayon, paano na natin i-justify that there is only one mediator? Dahil kung ibang persona,
ay dalawa na talaga ang mediator kung panindigan natin na tatlo ang God. So kung Unitarianism na rin, kung si Jesus ay mismo ang Jehovah, then therefore walang mediator. So the perfect explanation is that there is one mediator, that is in dualism, that God the Father Jehovah has His Son Jesus na ginawa niya mismo na Father at saka binigyan na niya ng Holy Spirit. So Lord Jesus Christ, which is once a man, kaya he can mediate two man. Okay? So dalawa lang talaga sila. Okay, next is okay, there is no other, all power is given unto me. Meaning to say, ang lahat na power ay binigay kang Jesus Christ mismo dahil siya din ang Holy Spirit na meron ding power. So siya ang power, lahat ng power ay nasa kanya, then therefore Christ is the power, then Jesus mismo ay ang Holy Spirit dahil ang Holy Spirit is the power. There is no other name which is given under heaven among men whereby we must be saved. So it is in the name of Jesus Christ that we must believe and be baptized dahil siya ang pinadala. So ang bigatin Son na ipinadala ay ang bigatin Son na may tatlong pangalan na Father, Son, and Holy Spirit or the Holy Ghost na sa kanya tayo magbaptize. And therefore sa aming bautismo ay hindi paulit-ulit na sinabi na bautismuhan ka sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi nyo nakilala kung sino dapat ang paniwalaan. Sa amin ang pagbautismo ay bautismuhan, ikaw ay bautismuhan sa pangalan ni Lord Jesus Christ dahil siya naman ang paniwalaan natin. So yung nagpabalik-balik ng paulit-ulit na katawagan na Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi niyo kilala kung ano ang sinabi ninyo. Okay, take note that Jesus is there is no other, no way to man. Then therefore, ang Holy Spirit ay siya din yung mismo ang way to the Father. Dahil mismo si Jesus Christ, meron siyang power. Ang Christ, siya ang Holy Spirit na mananahan sa tao na the temple of the Holy Spirit is the Christ that within us. Hindi papasok ang Holy Spirit kung may personal being siya. Papasok lang siya kung wala yung personal being dahil ang Holy Spirit is there is no flesh and blood. And also we have here, according to Colossians 3:17, whatever you do in word or in deed, do it in the name of the Lord Jesus Christ. Then therefore, yung sinabi dito na bautismuhan, no, dahil gawa ang pagbautismo, dadalhin natin ang pangalan na Lord Jesus Christ dahil siya talaga ang dapat natin na ipangaral dapat sa buong mundo na Lord Jesus Christ, ikaw ang paniwalaan namin. So, that's it. Okay, next is okay, so we have here, no, in the beginning, co-creator si Jesus Christ. So when I say co-creator, under talaga siya ng kanyang Ama. Okay? And Jesus Christ mismo ay natago sa law of Moses. So sinabi ko na kanina na si Jesus Christ, ang Feast of Unleavened Bread, ang lahat na yun, ang Passover, ang Feast of Weeks, ang Feast of Trumpet, ang Feast of Tabernacle, ayun lahat. Kaya pagpunta niya dito sa pagpunta doon niya sa langit, sa Day of Pentecost, siya ang pumunta, siya ang nagpakilala na siya yun, no? Pero sa pamamagitan na kanyang power, ang kanya mismo Holy Spirit. Okay? Now, let's proceed to one. Okay. The Jerusalem Church of God believe or claim that God, the Father, has image like Jesus Christ. No, kung may body si Jesus Christ, may body din ang kanyang Ama, may finger, okay, dito no, makita natin. May face ang Ama, may heart ang Ama, may feet ang Ama, may finger ang Ama. Dahil sinabi doon sa Genesis 1:26, let us make man in our own image. Pagpunta ni Jesus Christ dito, meron siyang katawan. Then therefore, no, sinabi doon sa ni Philip na ipakita mo ang Ama. Sinabi ni Jesus Christ, kung nakakita ka na sa akin ay nakita mo na ang Ama. Then therefore, dahil may katawan si Jesus Christ, may katawan din ang Ama. Yan yung dalawang Diyos na pinakilala ng Jerusalem Church of God na ang Ama ay mayroong Holy Spirit, ang Anak din ay mayroong Holy Spirit, hindi ibang Diyos.
dahil nakikita sa bautismo na ang Holy Spirit ng kanyang Ama ay mismo ang kanyang ibinigay mismo. So tayo ay meron tayong Holy Spirit din kung maniwala tayo sa kanya, 'di ba? Okay? So next is okay, this one which I tell you a while ago that according to Philip, that according to Jesus Christ, that he had seen me, had seen my Father. Okay? So when Stephen no, katong pagkamatay ni Stephen, no, before namatay siya, nakita niya si Jesus Christ na standing at the right hand of God. Meaning kasi hindi nawala ang pagiging Jesus ni Ginoong Jesus. Physically nandyan pa rin. Meron lang siyang Holy Spirit, di ba? A positive proof that God the Father has body like Jesus. So the reference point where Jesus is standing is the position of his Father. Then nakita siya lang dalawa, meaning to say pareho sila merong physical body na parehong may Holy Spirit. Ang nangyari lang sa New Testament ay binigyan ng Ama ang kanyang anak sa lahat ng power. Oh, anak, ikaw na muna lahat ngayon. Ikaw ang ipadala ko, ikaw ang panilawalaan dapat before sa akin. Dahil sa Old Testament, hindi siya pinawalaan. Kahit na sinabi niya, lang ang isang Diyos, maliban sa akin ay wala ng iba. Dahil ang kanyang ikunumpara dito ay ang mga Diyos-Diyosan noon na mismo ang mga Israelites ay doon sila nagsamba, nag-worship. That is the comparison na lamang ang Diyos maliban sa pero hindi na nagkahiwatig na si Jesus Christ ay hindi na din Diyos. Diyos pa din siya, pero lang siya inferior than his Father. So pabalik tayo dito, no, parang binalik ko na yung mga Okay, so natin dito, no, that the Holy Spirit is not a separate, distinct from the Father and the Son. Dahil mismo, sinabi ko na kanina, kung tayo ay may Spirit, yun din posisyon ng Ama at ang Anak na meron din silang Holy Spirit. Kaya lang powerful lang ang kanilang Holy Spirit na magtuturo sa mga tao. Okay? Dahil ang Spirit mismo ay walang flesh and bone, no? Walang flesh and bone, pero ang Ama ay may flesh, no? May heart siya, may finger siya, may feet siya. So, yun din yung anak. Okay? So, in Romans 10:4, in the Old Testament, the spiritual rock, no, take note of that spiritual rock. Dahil mismo na si Jesus Christ, andyan na siya noon, hindi pa lang na-reveal. Okay? Pero that spiritual rock is Jesus Christ. So, Ephesians 3:17, kung ang Christ mismo ay may personal being, may physical being, hindi siya mananahan sa puso natin. Tayo ang temple ng Holy Spirit, tayo ang temple ng Christ, andyan sa andito sa atin si Christ mismo. So, God is a spirit, hindi sinabi na God spirit, no, God the Spirit, hindi sinabi God the Spirit. Walang sinabi sa Bible na God the Spirit, kundi God is Spirit. Okay? Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating second speaker, Sister Genevieve. Ako tayo sa second cross ni Brother Edwill. Again, mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan, ang pinag-uusapan natin dito ay about Trinity, one God or two God. Affirmative dito si Edwill, or first speaker. Second speaker naman si Genevieve ng JCG7, mga kapatid. So, dako tayo sa ating second cross ng second speaker. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now, bro. Pa-unmute, bro, Edwill. Yun pa ba? Si bro Edwill? Okay. Ayan. Patanggal mo na yung yan. share screen. Share screen. Sige, bro. Okay, thank you very much. Okay. Okay, last round na ito. Okay, kapatid na Genevieve. Yung nagsabi, yung nagsugo kay Isaias na who will go for us? Here am I, Lord, send me. Sino yung nagsugo doon?
Diyos o Espiritu? Ang Diyos mismo ang Ama ay may Holy Spirit. Meaning to say, hindi iba ang Spirit sa Ama. Next Mhm. question. Okay. So, ibig sabihin, ang Espiritu din ang nagsasabi doon kay, ang kausap ni ni Isaias doon. Ulitin ko ang tanong Ang ibig mo bang sabihin, ang Espiritu na iyon ang siyang nag-utos kay Isaias na humayo para sa kanila? Ang Ama mismo ang tag-iya ng Espiritu. Meaning to say, indirectly telling, ang Diyos yun. Next question. Ang Diyos yun. So, Ang sa Diyos Ama. makatuwid, Next question. sa makatuwid pala, ang Espiritu pala ay Diyos sapagkat Diyos ang nag-utos doon kay Isaias na humayo. Sagot? Hindi na, walang sinabi ng Jerusalem Church of God na iba ang Espiritu sa Diyos. Again, I hope you understand that being a living God has spirit, and that kind of Holy Spirit is holy, powerful. Okay? Sa 1 Corinto 3:16, nabanggit doon ang templo ng Diyos. At sa 1 Corinto 6:19, ang templo ng Diyos na yun ay templo ng Espiritu Santo. Ang ibig mo bang sabihin na Diyos ang Espiritu Santo? Nawala yung mga salita mo, sir. Hindi Paulit na lang marinig. bro, paulit bro. Okay, ulitin ko. Sa 1 Corinto 3:16, nabanggit doon na templo ng Diyos. Sa 1 Corinto 6:19, ang nabanggit doon ay templo ng Espiritu Santo. Ang ibig bang sabihin na ang Espiritu Santo ay Diyos? Wala namang sinabi na templo, ang Espiritu ay mismo templo. Ang Holy Spirit ay templo ng Espiritu. Walang ganyan. No? Walang ganyan. Walang ganyan. Tuloy lang, Dahil ang Holy Spirit ay hindi siya mag-exist kung walang katawan. The body is the host. Therefore, Next kung question. sinabi mo na ang Espiritu ay ang Next host, question ang Holy Spirit, walang flesh ang bone ng Holy Spirit. Next question. Okay. Linawin natin uli. Sa 1 Corinto 6:19, sabi rito, hindi baga ninyo nalalaman na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Sa 3:16 ng 1 Corinto, templo ng Diyos. Iisang templo lang ba ito o magkaibang templo? Okay. May dalawang sinabi, di ba? Ang unang templo na sinabi na ang ating body ay temple ng Holy Spirit. Okay. Dahil si Christ mismo ang mananahan sa atin. Yung spirit na our body. Kung sasabihin din natin na ang temple of God, no? Merong temple of God na sinabi mo, si Jesus Christ mismo ay temple ng kanyang Ama. Dahil ang Ama ay nananahan sa kanya. Host siya ng kanyang Ama. Ang Holy Spirit na sa Ama ay nananahan din sa kanya. At iyon yung Holy Spirit din, kung maniwala tayo sa anak, ay magtuyo din Next question. ang temple na ang Spirit sa atin. Okay. Sa dalawang talata na ito, kapatid na Genevieve, dalawang talata, katawan ang tinutukoy dito na templo. At ito ay templo ng Diyos at
templo ng Espiritu Santo. Bakit ipinagpapalit-palit ito, ang katagang ito? Dahil ba ito'y pareho o hindi pareho? Okay, I would like to a request na babasahin natin, no? Okay. Please give me the verse so that it will be clarified. Okay, the first verse is 1 Corinthians 6:19, tama ba? Paano yung time po yan, Brother Gracia? 20 seconds lang yan, bro. Pwede mo namang ulitin para yung tanong para ma-continue pa niya. So, proceed lang. Okay. Ang 1 Corinthians 6:19 is sinabi dito, kung wala pa kamo manghibalong ang inyong lawas mo ang templo sa Espiritu Santo. There's no question of Next that. question. Wala naman sinabi na Go ahead, Will. Next question na. hindi nag-agree. Okay. So, ibig sabihin, pwedeng ipagpapalit-palit ang templo ng Diyos na kataga o kay templo ng Espiritu dahil pareho. Walang sinabi na templo ng Espiritu, wala. Ha? Gawa-gawa mo lang yan. Next question. Teka. Ang sagot mo, walang mababasang templo ng Espiritu, gawa ko lang. Basahin ko Ang, 6:19. O hindi ba ganin nyo nalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ito ay gawa-gawa ko lang. Time. hindi yan ang ipinahiwatig ko na Time na. gawa mo lang. Hindi Time na. yan. Okay, so dyan natatapos ang second part ng ating debate. Shoutout pala sa ating halos 30 viewers, mga kapatid. Meron tayong 80 comments, 22 share. Shoutout sa kay Eliseo Israel. Tanong ko kay sister nung bautismoan sa Jesus, kaninong tinig ang galing sa langit? Kaninong espiritu ang tulad sa kalapate? Shoutout din kay ito, mahabang comment. Kay Anthony Aspe, may okay. Meron bang sex organ din ba ang ama? Tanong niya. Shoutout kay Eliseo Israel. Binabanggit ng slide Jehovah, Father, Son, Jesus. Tanong ko sa iyo, ang pangalang Jehovah ba hindi rin ginagamit sa anak? Shoutout din kay Brad Job, pantay si Kristo sa ama. At shoutout din kay Pastor Baler. Okay. So, tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. Dito na tayo sa final round. Mauna dito si Sister Jenny B. Sa final conclusion, 5 minutes na to. At sister, ready ka na? 5 minutes. Okay, your time start now, sister. Okay. I hope my screen is already shared. Ayan. 1 Corinthians. Sige, proceed. Okay, so yung Holy Ghost na sinabi sa 1 Corinthians 6:19 is si Kristo mismo. Si Jesus Christ mismo. Okay? So I would like again to reiterate this one. There is no conflict between Matthew 28:19 and John 10:30. Pag iwanan ng Trinitarian ang John 10:30, no, they are questionable. Take note, nagpaila si Jesus Christ sa dalawang Diyos lamang, no? Hindi niya sinabi, my Father and the Holy Spirit are one. Hindi. Okay? Kundi ako lamang at ang Ama ay iisa. They are one family of God, and the Son became the Father, is also a Father because we are the children of Jesus Christ. And there is that Holy Spirit within Jesus Christ. Okay? So questionable. So, again, ito yung sinabi kanina na pag ganito ang Trinitarianism, questionable dahil dalawa ang mediator. There is only one mediator between God and man. Okay? So, these proofs are the many proofs in the Bible. Take note, si Apostle Pablo paulit-ulit na nagsalita
walang Holy Spirit na sinabi, kundi ang Ama lamang at ang kanyang Ama, ang Ama lamang at ang Anak, na ang complete name ay Lord, ang Lord is the Father, Jesus is the Son, Christ is the Holy Spirit. Ito lahat, kahit baliktarin nyo pa ang Bible, no, sa panahon ni Apostol Pablo, dahil si Apostol Pablo ang nangaral sa anak, no, upang paniwalaan sa buong mundo. Ulit-ulit niyang sinabi, ang Ama lamang at ang kanyang anak. Okay, marami ito, hindi lang yan, marami sa Bible. Okay? So, John 20:31, that these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, and again, Christ is the power of God, and the Holy Spirit is the power of God. Then therefore, Holy Spirit is the power of God. This one, ito yung sinabi kanina, no, that there is only one true God. Hindi din na nagpapahiwatig na walang ibang God. Dahil alam niyo naman, no, kayo, naniwala kayo, Trinitarian. Then therefore, pag sinabi na only one true God, hindi nagpahiwatig na isa lamang ang Diyos. Ito ay nag-compare sa mga gods na pinaliwalaan ng mga Old Testament people. Na kaya, they are called idolaters, di ba? Okay? So, remember that this Trinitarian is one of the two major doctrines written in the Laudato Si of Catholic. And that since the Seventh-day Adventist Church has this common doctrine of Catholic, and that SDA Church is against Catholic, but they do not know that they are imitating the doctrine of the Catholic, which is the Trinity, no? Nagawa-gawa lamang na noon sa Arianism, yun yung dahilan na ay tinakwil si Arius, and that SDA claiming also na they are connected to Arian, but in here it is being revealed that they are not connected to Dr. Arius, who believe that the Father is greater than the Son. Okay? And so, So last na lang, no, yung sa Matthew 28:19 again, ang i-please natin ay ang anak. Walang iba. Dahil siya muna ang paniwalaan bago tayo makapunta sa Ama. So, sis dalawa, ito yung anak, paniwalaan muna natin siya, ang i-please natin, wala munang Ama. No? Wala munang sinabing mga tatlong Diyos na ipinahiwatig. Kaya again, yung sa bautismo namin ay Lord Jesus Christ, bautismohan sa ngalan ng ni Lord Jesus Christ at makapunta sa Ama kung naniwala. So, this 2 Corinthians 3:14, no, ay sinabi dito na the Spirit itself bear witness our spirit. So, the same likeness. Last thing is that okay, 1 Corinthians 15:24-28, no? Okay, tingnan mo na. Okay, marami pa sana. Okay, Okay, so thank dyan you. natatapos ang ating final conclusion ng ating second speaker, Sister Genevieve. Dako tayo sa final conclusion din ng ating first speaker, Brother Edwil. Yes, thank you. Okay, bro. Paki. Okay, thank you very much. 5 minutes, bro. Thank you very much mga kapatid, ano? Well, medyo talagang doon ako focus sa sinabi niyang gawa ko lang daw yung Corinto 6:19, mga kapatid, no? Mahirap ton, kapatid, no? Binigyan mo ako charge mo ako ng gawa ko lang, ha? 3:16, ha? 3:16 muna tayo, Corinto 3:16. Hindi ba ninyo nalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? So sa talatang ito, 3:16 ng 1 Corinto, templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Okay?
Ngayon, etong templo ng Diyos na ito, ginamit mismo ang katagang templo ng Espiritu Santo. Ito ay interchangeable, kapatid na Genevieve. Therefore, dahil ipinagpalit-palit ito, meaning, ang Espiritu ay Diyos. Okay? Ngayon, sa Gawa 5, 3 at 4, na si Ananias ay nagsinungaling sa Espiritu. At ang sabi ni Pedro, ikaw ay hindi nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Therefore, the Holy Spirit is God. Ang Espiritu ay Diyos. 1 John 5:7. 1 John 5:7. Ito po ang sabi, mga igsoon ko kay Kristo. At ang okay. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Sabi mo kanina, dalawa lang si Jesus lang at ang Ama ay dito. These three are one. Now, kaibigan, sabi mo kanina, si Father lang, si Jehovah lamang ang Almighty. Aba, meron tayong talata rito na si Kristo din ay Almighty. 4:8 ng Revelation, ang sabi rito, and the four beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and the rest not day, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. Sino po ang darating, kaibigan? Sino po ang nangako muling babalik? Si Hesus Kristo po, kapatid. At sinabi rito, siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kaibigan. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Therefore, the Father, Jehovah, ayon po sa inyong presentation, is Almighty, and also Christ, the second head of the Godhead, ay Almighty din, kaibigan, at kapantay ng Ama. And also, the Holy Spirit, kasi they are one. Pag sinabing one, pareho yan. Halimbawa, abogado, parehong gwapo, parehong magaling, pareho. Walang pinagkaiba yan, kapatid na Genevieve. Okay? Kaya nagkaroon lang ng konting discrimination and human nature ni Christ, sapagkat Christ has two nature, human and divine. But in divinity, they are equal, mga kapatid. Okay? So kapag sinabing Diyos, that is equal with the Father, mga kaibigan. So mga kaibigan, sino bang babalik? Si Kristo. The Son of Man will come. Okay? Sabihin ko na po, Christ will come in God nature, in divine nature, and human nature, sapagkat nangako si Kristo na the Son of Man will come in the day and hour which you do not know. Sino po ang darating? Son of Man. Tao. But also, He will come as God. Salamat, Brother Rasya. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Seventh-day Adventist, mga kapatid, laban dito sa ating JCG7 sa katuhan ni Edwel Hortaliza at ni Genevieve Hirames Papelero. Ayan. So, before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating halos 30 plus live viewers kanina. At unahin natin si Bro Edwel. Bro,
Salamat, bro. Okay, thank you very much. Salamat sa Panginoon. Pinang pangyari po ang pangyaring ito. Ang okasyong ito na matuloy po ang ating pamamahayag. Hindi ko man makonverti si Genevieve, pero makonverti po ang mga nakikinig. Thank you din po, kapatid. Salamat, Igsoon, sa imong panahon. Salamat din kay Brother Rasya. Salamat din sa lahat ng mga nanood dyan sa labas, sa ating live. At sana po, marami po tayong natutunan, no? Sa mga bagay na ito. Hindi man namin nailahad ang lahat dahil limitado po ang ating oras. Ngunit for more detail, see your Bible with you. At sana po, sa pagbabalik ni Kristo na isang Diyos, ay maging handa po tayong lahat, kapatid. Diyos at tao. Amen. Bro, baka meron kang program or YouTube channel, baka gusto mo i-promote sa ating nasa live, bro. Yes, pero pinopromote ko yung aking YouTube, pero hanggang ngayon hindi pa rin dumarami Edwin Hortaleza po lamang, no? Sana dumarami na. Kapatid na Genevieve, mag-subscribe ka din Yan. sa ating YouTube channel, Edwin Hortaleza po, para dumarami po ang ating mga subscriber at marami din po makinabang. Salamat po. Mabuhay. Okay, i-search nyo lang Edwel Hortaleza ha, kung gusto nyo sumuporta, subscribe nyo. Kung hindi, wag nyo namang i-report. So, mga kapatid, dito naman tayo sa ating pasasalamat, Sis Jenny. Ayan, sige. Okay. So thank you very much, no, Sir Rasha, for this opportunity. We just would like to tell everyone, no, that there are 4 places where the seeds grow: on the wayside, on the stony, on the thorny, and the good ground. And it's everyone's choice for where we are going to choose. So a simple reminder: believe not the spirit, but try every spirit whether it's from God or not. I know that Sir Hortaleza, just now lang niya narinig kung ano ang aming version, no? Dahil the Bible does not contradict itself, ating gamitin lahat. Huwag pabayaan ang lahat. I-align natin ang mga verses. So in behalf of the Jerusalem Church of God, thank you very much. And I would like to plug in, Sir Rasa, nakalimutan ko ito noong first yung sa kay Mamit no na debate. Meron kaming regular na live, pero hindi ako ang nandoon. Yung evangelist namin na si Evangelist Juniper Libron, kasama si Pastor Samuel Papiliero, live sila sa DHTV 97.7, Di Mataling FM, regular weekly 4 to 5, titled Oras sa Kamatuoran. Okay, so kung gusto thank nyo, you. yan, kung gusto nyo sumaybay or mapanood pa yung aral na dala-dala nila sa JCG7, no? Meron silang parang program sa radio ata yan. At pwede nyo subaybayan doon. Pwede siguro kayong magtanong doon. Meron pa kayong mga concern or magtanong kayo sa ating mga speaker, siguro mag-PM kayo kung ayaw nyo doon sa public at gusto nyo i-private. So, Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta dito. At kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa ating mga debatista na nandito. Nandito si Brother Edwin ng Seventh-day Adventist at si Sister Genevieve ng JCG7. At yun, paki-subscribe na rin yung ating YouTube channel, Rasha TV, at yung ating TikTok, meron tayo dyan, Rasha TV pa din, at meron tayong sa group and page. And so, yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out.